Pinagparang araw, tanghali, gabi sa bawat isa sa atin. Alam ko po na iba-iba po ang ating lugar. Ganun pa man, iisa lang din po ang ating pong mga pinaharap na mga problema, no? Kahit saan tayo magtungo. Alam nyo, kamakailan lang po, ang dami ko pong nakakausap sa mga mag-asawa, sa mga iba't ibang pamilya, na talagang nagkakaroon po sila ng mga hamon tungkol sa kanilang mga ugnayan sa isa't isa. At hindi po natin maipagkakait na ito po ay madalas din nating napapag-usapan sa payong kapatid. Na baka magtaka ho kayo ba't ako nag-iisa? Si ang aming mga kasama ay kasalukuyang nagkakaroon po ng iba't ibang mga kinakaabalahan sa kasalukuyan. Katulad ni Kuya Erwin, nasa Munich po siya. Si Tosca naman po ay meron din po isang bagay po siyang dapat harapin. Sa bahaging ito, gusto ko pong ibahagi sa inyo isang aralin na sana po ay makatulong po sa atin pagtungkol po sa ating mga pamilya. Bakit po? Kasi kamakailan lamang po, alam niyo po bang meron pong statistics na nilabas ang ating pong pamahalaan, ang ating Philippine Statistics Authority, na ayon po sa Business World article, noong pa po itong November 2022 alam niyo po ba na 77% ng ating pong mga pinapanganak na sanggol, taon-taon, ay doong taong na yon na 2022 ay umabot po ng 57% ang illegitimate. Anong ibig sabihin? Sila po ay naipanak out of wedlock. Ibig sabihin, hindi ho sila naikasal. Kung kaya't yung iba ho ay iniwan na lang ng kapartner nila. Kaya isipin ho ninyo, ano kaya magiging kinabukasan po sa bansa kapag ganun po ang sitwasyon ho natin? And that was 2022. Can you imagine, ngayon po ay 2024 na. Ano pa kaya ang naging trend? Kasi noong mga nakaraang taon, or maybe 2017, malayo po ang agwat ng pagtaas ng porsyento. Kaya ho, malaking hamon po sa atin ito. Ngayon, itong mga batang ito, lalaki ho ito with single parent, at kung sakaling makapag-asawa ang kanilang mga magulang, for sure, it would create a lot of tension para sa mga batang na ipanganak na illegitimate. Kaya ano po ang dapat natin gawin? Bakit umaabot tayo sa ganitong pagkakataon sa buhay natin? Maging sa ibang bansa ho, natakot na ho sila sa larangan ho ng pag-aasawa. Kaya ho, kung gusto lang nila, kung mag-aasawa sila, ayaw na rin nilang mag-anak. Kaya ho, mas pinipili na nila ang magkaroon ng alagaing pet na hayop, either pusa o aso, sapagkat at least ito'y malalambing din at hindi naman ho sila magkakaroon ng katulad ng responsibilidad ng pagpapalaki ng mga bata, no? Na bukod na sa paaaralin mo pa na napakamahal, minsan baka mag-end up pa na hindi maayos dahil sa mali nating kaparaanan ng pagiging magulang. So yun po yung mga hamon. So ano pong dapat nating gawin? Kaya ho, ito po ang challenge ho sa atin ngayon. Bakit tayo umabot sa ganito? Kasi po, ang maraming tao, hindi ho talaga nila naintindihan ang kanilang pinapasok. Maraming tao po, papasok sa isang bagay sa buhay na hindi nila inaral at hindi nila inunawa kung ano ito. Maraming pumasok sa negosyo, hindi nila inaral, kung kaya magtataka sila bakit sila nabibigo. Kasi aaralin din ho dapat yun, intentional po yun. Ganon din lalo na sa buhay ng pamilya. Sabi ho sa kawikaan, it takes knowledge and understanding. It takes wisdom to build a house. Sa madaling salita, ito po ay inaaral, ito po ay nangangailangan ng pangunawa, nangangailangan ng katalinuhan upang magtaguyod ng tahanan. Kaya ho, maging sa panahon ng Panginoon Jesucristo, yan din ang naging katanungan po ng mga ilan tungkol po sa buhay mag-asawa. Na kung titingnan ho natin ang Mateo, Kabanatang 11, ito po ang ating makikita. Sabi niya, when Jesus had finished these words, nung pagkatapos niyang sabihin ng mga aralin na ito, umalis siya sa lugar ng Galilee and came into the region of Judea beyond the Jordan. So, tumawid na ho siya. Ang sabi niya, and large crowd followed him, and he healed them there. But yet, some Pharisees came to Jesus, testing him and asking, is it lawful for a man to divorce his wife for any reason at all? No, mabigat yung tanong na yun, ha? Okay lang ba na kahit walang dahilan, pwedeng hiwalayan ng asawa? So, dito po, makikita ho natin, nung sinasabi ho ito ni Jesus,
Alam nyo, bilang si Mateo, bilang may akda ng aklat na ito, yung maging sa pagkakasunod-sunod ng pagkakasabi niya, kung ito man po ay dahil sa chronological ang kanyang presentation o kaya naman dahil ito po ay ayon sa pangyayari, ibig sabihin sinusunod niya lang yung pangyayari. Again, we can still believe that itong salita ng Diyos ay supervised by God Himself. Kaya maging yung pangyayari, maging yung pagkakataon ng pagkakasulat, being inspired by God, importanteng meron itong dahilan kung bakit niya ito pinagkasunod. Now, kung titingnan po ninyo yung Matthew chapter 18, isa sa mga pinag-uusapan doon sa verse, lalo na sa verse 4, whoever then humbles himself as this child, pinapakita niya yung mga bata, he is the greatest in the kingdom of heaven. At bigla niyang tinukoy ganito, and whoever receive one such child in my name, receives me. But whoever causes one of these little ones who believe in me to stumble, it would be better for him to have a heavy millstone hung around his neck and to be drowned into the depth of the sea. Now, can you imagine? Ang pinag-uusapan na dito is about stumbling the children. Tapos, bigla niyang pinag-usapan yung seriousness ng impyerno. Kaya sabi niya, if your body is causing you, part of your body is causing you to sin and will go to hell, putulin mo na agad yan. So, ganun po yung issue. Tapos, saka pinag-usapan na yung pagpapatawad, pinag-usapan na yung pag nagkaroon ng sakitan ng loob, paano dapat gagawin. So, hindi po yan aksidente na ang susunod ng pangyayari ay tungkol na sa tanong tungkol sa diborsyo. Kasi, karamihang diborsyo ay nagsisimula sa bagay ng di pagpapatawad. Hindi rin siya aksidente dahil yung diborsyo, laging nakakaapekto yan maging sa buhay ng mga bata. Kaya maraming mga bata na wala na sa pananampalataya, bagamat nung bata sila, they're so in love with Jesus, they would even sing songs like, Jesus loves me, this I know. Di ba? Pero pagdating ng panahon, bigla na lang silang tumalikod sa Panginoon because of, perhaps, doon sa kanilang bahay. Nag-aaway ng away mag-asawa, na minsan nasabihin nila mag-asawa, ano lang tayo, alang-alang sa mga anak, sige, nagtitiisan na lang tayo. So, dumating na sa mga ganong punto. Kaya, yung issue ng diborsyo dito ay importanteng pag nag-uusapan kasi para magkaugnay eh. No, ganun din ang pangyayari sa Marcos, sa Mark chapter 10. Nung tinalakay itong issue na to, yung parallel na passage ito, nakakagulat, ganun din ang sinabi ng Panginoon. Nasabi niya, yung sinasabi yung diborsyo, nabanggit ulit din ni Mark yung issue ng stumbling the children at pagkatapos sa seriousness of hell. Tapos pinag-usapan yung importansya ng ating influence. Kaya nga, if you lose your saltiness, sabi nga nun, sabi niya, you cannot regain it. Kumbaga, wala na yun. Wala nang saysay yung asin. Kaya ganun pa lang, makita nyo, yung Mark chapter 9, at sinundan ito ng ganitong senaryo ng pagtatanong ulit ng mga Pharisees tungkol po sa diborsyo, parang magkakatugma pa din, bagamat magkaiba ng panahon at ng lugar, yung sequencing ng pagsusulat, kung ikaw yung author, may maliwanag na pinupuntahan. Kumbaga, if God is sovereign, mayroon ding maliwanag na direksyon sa usapin. Kaya ito po ay importanteng bagay. Mga magulang, una tayo, mag-ingat tayo sa ating impluensya sa mga anak natin. Kasi seryoso si Jesus to. Sabi niya, mabuti pang talian mo na lang ng malaking bato, yung parang bato ng gilingan, yung iyong leeg, at itapon mo sarili mo sa dagat kung titisurin mo rin lang naman ang mga batang ito na naniniwala sa akin. So, ganun po kaseryoso ang Panginoon Kristo. Now, balikan mo natin itong issue na to. Tinanong si Jesus ng mga Pharisees, ito ba ay ayon sa kalooban ba ng Diyos? O is it lawful? Ito ba ay ayon sa batas na hiwalayan mo yung asawa mo na kahit walang dahilan? Kasi noong mga panahon na yon, mayroong grupo ng rabbi na sa pangunguna ni Rabbi Hillel na kung pwede mong hiwalayan yung asawa mo o i-divorce yung asawa mo ng kahit anong dahilan. Parang no fault divorce. Kung ayaw mo na siya,
iwalayan mo, parang ganyan. Pero yung isang bahagi naman, sila Rabbi Shammai, iba naman ang kanilang pananaw. Sa kanila, hindi. Yung pag may immoralidad lamang. Ganun pa man, sabi ng Panginoon sa Kristo, ito ang ganda ng sagot niya, sabi niya, hindi niyo ba nabasa? Mula pa nung nilikha ng Panginoong Diyos, mula sa simula't simula, nilikha niya ang lalaki at babae. At sabing ganon, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at siya ay sasama at makikipag-isa sa kanyang asawa at sila ngayon ay isa na lamang. Isa na, hindi na dalawa. Sabi niya, so hindi na sila dalawa, kundi isa na lamang. Kaya anuman ang pinagsama ng Diyos, walang sinumang makapaghihiwalay. Now, doon muna tayo tumigil. Now, pansinin po ninyo, sa simula't simula pa lang, nagbigay na ang Panginoon Diyos ng maliwanag na kaunawaan tungkol sa buhay ng isang pamilya. Ang pamilya nagsisimula sa mag-asawa. Ulitin ko, ito ay inimbento ng Diyos. Kasi kung invention natin yan, pwede natin yang pakialaman at galawin. But if this is invented by God Himself, then God will give us specific instructions na hindi mo pwedeng galawin. Kumbaga, katulad ng pag-aaral, tao lang nag-imbento niyan. So kung tao lang nag-imbento niyan, baguhin mo yung mga curriculum, okay lang. Kasi tayo naman gumawa niyan eh. Pero yung buhay mag-asawa, hindi mo pwedeng baguhin yan. It is not a social construct. It is invented by God. Kasi unang-una, ang heart ng Diyos ay para sa ikabubuti ng tao. Kaya tingnan nyo, pa sa Genesis, nung sabi niya, let there be light. No, it was good. No, kaya lagi niya inisip, it was good. Bakit niya sasabing it was good? Wala namang point of comparison nung time na yon. Kasi there was light, there was morning, there was evening, parang made light. So, and it was good. So, saan mo i-compare? Di ba? Gawa ng Diyos na perfect yun. So, obviously, expected na maging maganda yun. But why did God have to mention na it was good? Now, ganun din. When He separated the waters above and the waters below, sabi niya, it was good. Laging meron siyang ginasabing, it was good. Now, ano ang heart ni God? Bakit niya binipilit yun? Kasi iniisip niya na kaagad, itong mga nilikha ko ito, itong mga ginawa kong arrangement na ito ay mabuti sa taong aking ililikha. Then, how would we know that? Kasi sa Genesis chapter 2, nung nilikha niya yung tao, lalaki lang muna. Tapos sabi niya ganon, sabi niya, it is not good, di ba? For a man to be alone in that He created a woman to be His helpmate suitable for him. Na kahit anong ganda nung nilikha ng Diyos, kulang yung lalaki siyang mag-isa. Kaya sabi niya, hindi mabuting siyang nag-iisa. Kaya ginawan siya ng kapareha. So anong puso ng Diyos? Na ang buhay ng pamilya, ang gusto niya yung ikabubuti ng tao. Mahagad niya yung mabuti sa tao. Kaya ang buhay pamilya na nagsisimula sa buhay mag-asawa ay para sa ikabubuti natin yan. Kaya nilinaw niya, it is male and female. Meron silang pagkakaiba dahil hindi sila parehas at ganun din, ito ay pinagsama niya para sila'y maging magkatuwang. Subaga kaya nga, helpmate, suitable for him. Kung ano yung wala dito, siya ang meron dito na magiging kabuuan nila sa isa't isa. O, di ba? Ang sarap po ng palatuntunan ng Diyos. Di ba? Kaya sabi niya ulit ang linaw lang, male and female. Kumbaga, nilikha niya si Adan at si Eva. Now, liwanag to na dalawa lamang, tig-isa lamang, no? Si Adan at si Eva. Hindi niya sabi, iba-iba. Hindi pa pwede yun kasi yun, sakit sa ulo yun eh. No, bagamat sa Biblia, mapakita nyo, merong marami ang asawa, hindi yun, kumbaga, hindi yun pinrescribe ng Diyos. Yun ay pagkikwento lamang ng kasalukuyan nilang kalalagayan o kulturang pinapractice ng mga panahon na yon na itinutuwid ng Diyos dahan-dahan kasi mali na nga dahil nahulog na sa kasalanan ng tao. But the very original design is male and female. Ulitin ko, it's not a social construct. Hindi pwedeng male and male. Hindi, kasi male and female. Hindi pwedeng female and female. Kaya nga, sa Biblia, hindi Madam and Eve. At hindi rin Adam and Steve. Kaya Adam
and Eve. Na bakit importante yon? Kasi bahagi sa palatuntunan ng Diyos is that two heads are better than one, for they have a better return of their labors. So, and one cannot keep himself warm in times of coldness, no? Kasi kaya mapapansin nyo sa ating temperatura, babae lalaki magkaiba rin eh. Kaya ang laking tulungan niyan na dahil nagtutulungan, nagkakaroon ng ng mas mabuting kumbaga pakinabang. So ang heart ng Diyos, He wants us to be more productive sa buhay. At ito pang gustong sabihin sa atin ng Diyos. Sa 1 Corinthians 8:6, ano sabi? Yet for us, there is but one God, and from whom are all things, and we exist for Him. And sabi niya, and one Lord, Jesus Christ, by whom we are all things and we exist through Him. So dito nililinaw na kagad, we exist for God. So even our marriage must be for God. And it should not be lived by our own ways, kamya, but through Christ. So ang sarap ng gusto nang mangyari sa atin ng Panginoon Diyos. He wants us to be blessed with His goodness. He wants us to be blessed in order for us to be more productive in our family. Kaya hangad niyang dumami tayo at tingnan niyo kung bakit male and female. Kasi isa sa palatuntunan ng Diyos, kung babasahin niyo po sa Psalm 127, ito po ay isang magandang paalala rin ho para sa atin. Kasi ang heart ng Diyos, ito, sabi nga nun, bakit to gusto ng Diyos lalaki at babae? Kasi hindi nagtatapos dun ang pamilya eh. Minsan, binibiyayaan ka din ng anak ng Diyos. Kasi platuntunan ng Diyos yun eh. Kasi para dumami ka din, kaya nga sa Malakay 2:15, maging tapat kayo sa inyong napangasawa at asan na yung mga anak ninyo? Parang inaasahan niyang may mga godly offspring na kasi magpapakarami ka nga, be fruitful and multiply eh. And kung lalaki at lalaki, hindi yan magmumultiply. Kung babae at babae, hindi yan magmumultiply. Basta, ang idea ng Diyos is for us to produce not only yung goods, kundi of the same kind. Kaya kailangan ng lalaki at babae. Kaya sa sabi ng Panginoon Diyos, unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it. Unless the Lord guards the city, the watchman keeps awake in vain. Tingnan nyo, ang heart ng Diyos, it is vain for you to rise up early, to retire late, to eat the bread of painful labors, for He gives to His beloved even in His sleep. Kasi, bakit ko ito kinakailangan sabihin sa inyo? Kasi ngayon, maging ang mga pamilya, nakalimutan din design ng Diyos eh, na ayaw na nilang mag-anak. Ayaw na mag-anak kasi isip lang magiging mahirap. Kasi isip nila, sila magpo-produce ang sarili nilang pagkain, sila magpo-produce ang kanilang mga kakain. Hindi, the Lord provides for His family. Kaya kahit na nga sa kanilang pagtulog, nagpo-provide ang Diyos. Hindi sinasabi ng Diyos na tulog tayo ng tulog, kasi ayaw din ng Diyos na yung mga hindi nagtatrabaho. Sabi nga ng Lord, yung mga hindi nagtatrabaho, dapat hindi kumain. So, ibig sabihin, responsable ka, pero wag kang mag-overwork to the point na ikamamatay mo naman. Now, bakit niya binanggit yan? Tingnan niyo yung karugtong yun. Behold, children are a gift of the Lord. The fruit of the womb is a reward. Like arrows in the hand of a warrior, so are the children of one's youth. Isipin mo, yung mga anak daw nung mga bata pa sila, nung mga bata pa tayo, malalakas pa tayo, dami natin anak. Yung mga anak na yun, para yung mga palaso, di ba? Mga pana sa ating lalagyan. And yung pana na yun, kung ang picture niyan, yung metaphor niyan ay mangdirigma, sila naggagawa ng sarili nilang mga arrows. At yung arrows na yun, titiyakan nila, tuwid yun. Otherwise, hindi makakatama ng maayos yun. Di ba? So God is saying, if God gifted you with children, dapat matuwid mong yung hahasain para ito ay magiging pagpapala sa iyo. Kaya sabi niya, how blessed is a man whose quiver, yung lalagyan nito, is full of them. Hindi sila mapapahiya when they speak with their enemies in the gate. Kasi ito ang major defense natin. Now, bakit ko sinabing gusto ng Diyos na dumami tayo? Kasi sa totoo lang, itong 2040, ang kanilang projection sa Japan, mauubos ang mga Hapon dahil wala na silang mga bagong, sa alinlahi. Dahil ayaw na rin nilang mag-anak. Ngayon, marami tayo. Kaya lang, mali pa. Kumbaga, dumadami tayo, wala pang sapat na magulang. Kasi nga, illegitimate. Kaya, kailangan babalansehin natin yun eh.
na merong mag-asawa na dumadami. Now, bakit ko po kailangan sabihin to sa inyo? Una, para hindi tayo mahulog sa trap ng materialismo. Na hindi tayo nandito para lang para sundan ang ating mga pangarap. Nandito tayo para sundan ang pangarap ng Diyos para sa atin. Kaya ulitin ko ang Diyos nag-imbento ng kasal, ito ay sa pagitan ng lalaki at ng babae. Now, tingnan niyo po ang karugtungan. Iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at makikipag-isa sa kanyang asawa at sila'y magiging isa. Hindi na dalawa, kundi isa. Anong ibig sabihin yan? Ano ang pinaka-essence ng buhay mag-asawa? Di ba? Mag-anak? Siyempre hindi. Kasi kung mag-anak lang ang essence ng buhay mag-asawa, di parang wala na tayong pinagkaiba sa kuneho. Mag-aanak lang din na mag-aanak. Hindi yun ang pala. Ano ang essence ng buhay mag-asawa? Di ba? Unang-una, ito ay tipanan ng mag-asawa sa harapan ng Panginoong Diyos. Ibig sabihin, we made vows for each other before God. Yung vow na yon, binibigay natin sa Diyos para sa isa't isa. Di ba? Kaya yung vow na yon, hindi yun yung pagpapahayag during the wedding na kung ano yung kanilang nararamdaman at present. Kumbaga, nung ikinakasal, marinig mo mga vows, sobrang saya ko nung nakita kita, sobrang saya ko sa araw na ito na alam ko tayo. Hindi, ito ay isang pagbibitaw ng tipanan ng gagawin mo habang ikay nabubuhay. Di ba? Nakasama mo ang iyong asawa. Habang nabubuhay ang iyong asawa o habang ikay nabubuhay. Yan ang pinaka-essence ng buhay ng mag-asawa. Yung kayo ay nagpalitan ng inyong mga pangako sa harapan ng Panginoon Diyos, ng iyong tipanan sa Panginoon Diyos. Kaya dapat ang isip mo ganito, kahit anong mangyari, mamahalin kita, at yun nakaresolve na dapat sa utak mo yan. Wala nang iwanan to. Ibig sabihin, nung nagpakasal ka, wala na akong ibang titing ng babae, wala na akong titing ng ibang lalaki, maliban sa iyo. At ang buhay ko, kasama na kita. Tayo ngayon ay isa na lamang, hindi na dalawa. Ang picture ng living, una, wala ka ng ibang competing relationship. Nahihigit pa sa relationship mo sa iyong asawa, siyempre sunod sa Diyos. Kasi tingnan mo, iiwan mong ama't ina. Anong pinakamalapit mong damdamin o ugnayan bago ka nag-asawa? Ang ugnayan mo sa mga magulang mo. But this time, you're willing to give up that intimate relationship with your parents in exchange of your relationship with your spouse. Kaya importante yun. Kaya ngayon, malulungkot ka kasi maraming mga mag-asawa na hindi nila priority ang kanilang relationship. Ang priority nila, relationship sa anak. Kaya hindi nilikha ng Diyos ang tao, parent and child relationship. Hindi, ang primary relationship after God is husband and wife relationship. So, importante. Kaya, yun ang una mong pangangalagaan. Kasi kung maganda ang relationship ng mag-asawa, madali na yung pag-uusap tungkol sa anak. Madali na yung magpapalaki ng anak. Pero kung hindi maliwanag yung relationship ng mag-asawa, wala na. Kaya wala nang competing relationship. Hindi kaibigan, hindi trabaho, hindi anak, kundi kayong dalawang mag-asawa ang talagang pinagtitibay nyo inyong pagsasama. Kaya sabi niya yung word na, and you will join to his wife. Yung word na joined or cleave sa ibang translation, ang ibig sabihin niya para kang ginlu or winelding. Kumbaga sa plywood, parang yung mga iba't ibang ply, pinagsama-sama, isa na lang. Ayan. Hindi, masisira na yun. Pag pinaghiwalay mo pa ulit, masisira na yun. Kaya dapat yun, isa na lang. Sobrang dikit na yun. No longer two plies, but one plywood na yun na with two plies. So, ganun na siya. Isa na lang siya. Ganun ang idea. Na parang nilalagay mo na sa puso, isipan mo, na wala na itong wala na tong palitan, wala na tong iwanan hanggang ako'y nabubuhay o habang siya'y nabubuhay. Di ba? Kaya, bakit ko ini-emphasize to? Kasi, ikaw ngayon ang talagang magdidetermine na sa isip mo, yaman din lamang wala tong hiwalayan, hindi ako gagawa ng anumang bagay na hindi namin ikasisi ang parehas. Titiyakin ko na lahat ng aming gagawin ay patungo sa pagiging masaya kaming magkasama.
Nakuha niyo ibig sabihin? Kaya importante yan. Kaya maraming mag-asawa, gumagawa sila ng bagay na alam nilang hindi naman magiging kasiyahan sa isa't isa. Kaya yung babae, huwag ka magdidesisyon na walang pag-unawa ng desisyon ng iyong asawa. Yung lalaki naman, huwag ka magdidesisyon na pang ikaw lamang. Dapat kasama doon yung asawa mo. Para maging masaya kayong parehas. Di ba? Kaya ang malungkot to, maraming naghihiwalay dahil kanya-kanyang desisyon pa rin, kanya-kanyang taguan. Kaya nga hindi ako sumasang-ayon sa mga prenuptial agreement kasi sa simula pa lang hindi na kayo nagtitiwala sa isa't isa. Kaya nagpi-prenuptial, parang iniisip niyo maghihiwalay naman din tayo Hindi. Kaya nga ang layo na ng ginagawa natin sa disenyo ng Diyos. Tapos sisisihin natin ng Diyos sa mga problemang ating hinaharap. Hindi dapat ganon. So ngayon, ang idea ng Diyos, magkaisa kayong mag-asawa. At ano sabi? No one will separate. Tanggalin nyo na po sa vocabulary natin. The moment na nag-asawa ka na, the moment na may asawa ka na, tanggalin nyo yung vocabulary ng annulment or divorce. Diba? Kasi bakit? Because God meant us to be together for the rest of our lives. It is for lifetime. Kaya tandaan nyo mga words, live, cleave, one flesh, for life. Diba? For life. So, kaya kung ganyan ang ating naliwanag na naintindihan sa buhay mag-asawa at magkaanak kayo, di alam nyo na anong dapat yung dinidevelop yung relationship ng mag-asawa. Kaya nga, ang ganda ng isang paliwanag ng isang pastor, nung nagpakita siya ng pinatayo niya yung pamilya, yung mag-asawa na nakatayo, nasa pagitan nila yung anak. Nasa pagitan nila yung anak. Sabi niya, ganyan-ganyan ang kadamihang mga pamilya. Sabi niya, yung anak ang nasa pagitan ng mag-asawa. Samantalang bago sila nagkaanak, silang dalawa ang magkasama, magkadikit. Nung nagkaanak na, nasa pagitan na yung anak. Ang problema, paglaki ng mga anak, malayo na sila sa isa't isa. At yung mga anak, magkakanya-kanyang buhay. By the time na sila na lang naiwan, ang tawag doon ay empty nesters, nako, magkalayo na sila. 'Di ba? Sa halip na ang buhay mag-asawa dapat kayo munang dalawa, lalo nyong pinagtitibay ang inyong pagsasama at pagkatapos yung mga anak nyo nasa gilid para magkaroon man sila ng kanya-kanyang buhay, yung inyong relasyon ay maayos pa rin. Kaya ang idea ng live, cleave, one flesh for life, ito ay ugnayan ng isang matalik na magkaibigan. Di ba? Kaya yung asawa natin, dapat yan ang ating matalik na kaibigan. Huwag tayong papayag na magkasama kayo para kayo magkagalit. Di ba? Kaya nga kaisa kayo sa patunguhan. Kaisa kayo sa mga pangarapin. Magkaisa kayo, hindi magkalaban. Di ba? Kaya nakikinig kayo sa isa't isa. Di ba? Talagang pinagtitibay nyo ang inyong ugnayan bilang mag-asawa. Kaya mga kapatid, gusto kong iwan to sa ating lahat. Maganda ang design ng Diyos sa buhay mag-asawa. Kaya kung tayo'y nagkukulang, marahil hindi kayo nagtutulong para sa inyong pangailangan. O kung kayo naman po ay, kasi sa pag-aaral sa Amerika, yung pong 1,800 mga milyonaryo sa Amerika, 80% sa kanila ay pinalaki ng talagang tapat na mag-asawa at sila ay tapat sa isa't isa kung saan ang kanilang asawa ay kapartner nila sa pag-iisip paano pauunlarin ang kanilang mga buhay. Di ba? Kasi yan ang gusto ng Diyos that we may produce more goods. Di ba? Kaya kapag nagkukulang tayo, parang hindi naging maganda yung pag-asawa natin, then mali tayo, hindi tayo sumusunod sa disenyo ng Diyos. Kaya ulitin ko lang mga kapatid, sa bahaging ito na gusto kong ipagtibay sa inyo, kayo mga may asawa, sana balikan ulit niyo yung idea na ang priority niyo sa inyong relationship kayong dalawa ay maging matalik na magkaibigan sa ilalim ng paghahari at pangunguna ng Panginoong Diyos. Nais ng Diyos ang ating kabutihan at mag-produce ng marami ring kabutihan para sa iba at para sa ating mga supling. At syempre, para tayo po ay magbigay kalwalatian sa ating Panginoong Diyos. Di ba? Kaya kung hindi ganun ang ating patunguhan, sakit sa ulo. Ngayon, paano kung isa sa atin ang nagkamali na? Anong ating gagawin? Yan ang pag-uusapan natin sa susunod na tagpo.
Sana po ay sundan nyo din po ulit ang ating pong maikling sharing aralin habang ang iba sa aming mga kasama ay wala pa rito. At sana po ay makatulong po itong pinag-aralan natin sa bawat membro ng ating pamilya. God bless po.